Narito na ang mga maiinit na balita at impormasyon ngayong linggo. Libreng sakay, handog ng pamahalaang lungsod, umarangkada na. Siyam na mga pangunahing ruta, dadaanan. Schools Division of San Jose del Monte itinanghal na overall first runner-up sa Regional Schools Press Conference 2026 sa Aurora. 28 campus journalists uusad sa nationals. PhilHealth Gamot inulunsad na sa lungsod ng San Jose del Monte. Mga San Joseño senior citizens at may mga comorbidities, unang nakatanggap ng serbisyo medikal. At austerity measures ng city government upang makatipid sa enerhiya at langis, tagumpay na naipatupad. Mula sa New Government Center. Narito na ang Sa public hearing ng Dragon Reform bayanhan ng mga Sanoseño, ng mga tumagat at kwento ng tagumpay. Ito ang Balitang San Joseño. Magandang San Joseño, ngayon ay Biyernes, ika-27 ng Marso, taong 2026. Ako po si Sha Refugio Pasyon at ito ang Balitang San Joseño. Isa na namang pangarap ang naisakatuparan sa The Rising City dahil sa pangunguna ni Mayor Ate Rida Robes, inilunsad ang PhilHealth Gamot Program na magbibigay hindi lang ng libreng gamot at serbisyo, kundi hakbang upang masiguro ang sapat na pangangalaga sa kalusugan ng bawat San Joseño. Ang buong detalye sa report ni Emery Dig. Kasabay ng pagdiriwang ng kapista ni San Jose sa lungsod ng San Jose del Monte, isang yakap ng pag-asa ang dumating para sa bawat pamilyang San Joseño nitong Biyernes, March 20. Makikita rito sa likuran ko ang inisyal na bilang ng mga San Joseño na pangunahing benepisyaryo ng bagong lunsad na programa sa ating lungsod, ang PhilHealth Gamot o Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment. Isang malaking ginhawa ito para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga matagal nang dumaranas ng karamdaman at nangangailangan ng tuloy-tuloy na tulong gaya ni Nanay Nelia. Gamot para sa asthma ang pangunahing pangangailangan ng ina ni Aling Jemeline. Sa tulong ng programang ito, masisiguro ang tuloy-tuloy na gamutan ng kanyang mahal sa buhay. Sobrang laking tulong nung program ng PhilHealth Gamot kasi sa taas ng mga presyo ng mga gamot ngayon, syempre, widow na siya. Kumbaga, yun lang ang inaasa. Kumbaga, konting-konti lang yung pension na natatanggap niya. Kaya nagpapasalamat kami dahil nagkaroon ng ganitong dito sa San Jose del Monte. And thank you din kay Mayor kasi ginagawa niya lahat yung mga makakatulong lalo na sa mga senior. Kagaya ni Nanay Nelia, isa ring senior citizen si Nanay Elvira. Matagal na niyang iniinda ang hypertension na ngayon ay mabibigyan na rin ng sapat na suporta sa pamamagitan ng programa. Ako po ay lubos na nagpapasalamat at doon po sa Yakap PhilHealth. Napakarami po na natulungan ngayong araw na to at maging masaya po kami pag uwi namin sa aming mga bahay. Ilan lamang sina Nanay Nelia at Nanay Elvira sa libo-libong San Joseño na makatatanggap ng libreng outpatient medicine na nagkakahalagang hanggang 20,000 piso kada taon para sa bawat benepisyaryo. Mula sa pangamba, unti-unti itong napapalitan ng pag-asa at katiyakan na hindi sila nag-iisa sa laban para sa kalusugan. Sa kasalukuyan, ayon sa PhilHealth Region 3, may 12 government at private PhilHealth accredited gamot health facilities sa lungsod ng San Jose del Monte. Sabi nga ni Ate Merida, ay hindi nga ito ay talagang sa kanya lang. Ito po ay kailangan tulong-tulong lalo na sa ating mga private partners na mga facilities. Ito naman sa amin sa PhilHealth, nandito po kami para sumuporta dahil ito po ang ating tugon na sinasabi ng ating Presidente ng Pilipinas, no less than His Excellency President Bongbong Marcos, na kailangan po ipagtibayin po natin ang ating kalusugan doon sa primary care. Sa mahabang panahon, ang panawagan ng bawat Pilipino, bawat membro ng PhilHealth, ay magkaroon sila ng kasama o katulong sa panahon
na sila nagkakaproblema sa kanilang kalusugan. Alam naman po natin, no, pag may nagkasakit na isang member o miyembro ng pamilya, lahat nagkakaproblema. At humahantong pa nga na dahil mahal ang gamot, mahal magpa-ospital, ang nangyayari, pinawawalang bahala na lang hanggang lumala. So yan po ngayon ang tinutugunan, no, ng PhilHealth sa pamamagitan ng aming programa, ang Yakap at Gamot. Ngayon, bawat buwan at buwana at bawat mamamayan ng San Jose del Monte ay hindi na magkakaroon ng problema pagdating sa kanilang kalusugan. Libre na po, no, ang ating mga check-up, libre na din ang mga laboratory tests, and hanggang sa lahat, libre ang gamot. Naging posible ang PhilHealth Gamot sa The Rising City sa matibay na pakikipagtulungan ng pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Ate Rida Robes sa PhilHealth, mga partner health facilities at sa pamahalaang nasyonal. Ang pangarap ng isang ina o ng isang ama na ang iyong mga anak ay dapat malusog. Pero hindi dapat puro pangarap lamang. Dapat pati tayong mga magulang ay hindi lang masaya dahil may nakikita tayo sa pamilyang buo, kundi meron tayo sa pamilyang malakas, may pangtustos kung meron mang sakit, at ang lahat ng bagay na ito ay dapat pagsama-samahan ng isang programa na nanggagaling sa gobyerno. Mahirap man o mayaman, nagkakapantay-pantay sa PhilHealth Yakap at PhilHealth Gamot. Hindi na kailangan umaray dahil sa yakap, kalinga at suportang gamot pangkalusugan, ang bawat pamilyang Sanosenyo ngayon ay may karamay. Para sa Balitang Sanosenyo, ako si Emery Dig, Public Information Office. Libreng sakay sa lungsod ng San Jose del Monte, umarangkada na. At mga chikiting patrol sa lungsod matagumpay na nagsipagtapo sa kanilang daycare moving up ceremony. Yan at iba pa mga kaganapan sa report ni Jeff Andrade. Upang maibsan ang alalahanin ng mga Sanosenyo commuter, handog ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte ang libreng sakay hop-on, hop-off nitong March 23 at sa darating na March 26 at March 29. Sa mga nabanggit na araw, makakalibre ng sakay ang mga commuter sa mga traditional at modern jeepney na dadaan sa shop na ruta. Hanapin lamang ang mga sasakyan na may tarpaulin ng naturang programa upang ma-avail ang libreng serbisyo. Abangan ang pagbiyahe ng libreng sakay sa mga sumusunod na schedule. Sa darating na March 26, magsisimula ito ng alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Magbabalik naman ito ng alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sa March 29 naman, babiyahe ang mga libreng sakay mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Magpapatuloy naman ito ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang paglulunsad ng libreng sakay sa lungsod ay naging posible sa inisyatibo nila Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes upang makatulong sa mga commuter sa kanilang araw-araw na pagbiyahe, lalong ngayon na patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina at petrolyo dahil sa umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Sa pagsisimula ng kanilang paglalakbay tungo sa pangarap, may isang kabanata na ang nagtapos ng matagumpay. Yan ang pinatunayan ng mga chikiting patrol ng lungsod na tumanggap ng pagkilala at sertifikasyon sa kanilang moving up ceremonies nitong Martes, March 24. Opisyal nang nagtapos sa mga daycare students ng Barangay Graceville Child Development Center, Carnation Child Development Center at Area A Cluster Child Development Center bilang tanda ng matagumpay na unang hakbang ng kanilang pag-aaral tungo sa mas magandang kinabukasan. Kasama ang kanilang happy and proud parents, sinaksihan ng kanilang pamunuang barangay sa pangunguna ng kanilang punong barangay at ilang miyembro ng sangguniang panlungsod ang moving up ceremony ng mga chikiting at ipinaabot ang tuloy-tuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa mga kabataang Sanosenyo upang maibigay ang maayos na edukasyon para sa lahat. Sa pangangasiwa ng Housing and Homesite Regulation Office o HHRO at sa pangunguna ni City Administrator Attorney Rizalde Mendoza, isinagawa ang first quarter meeting ng Local Interagency Committee o LIAC at Urban Development Housing Board o UDHB nitong Martes, March 24 sa New Government Center, Barangay Dulong Bayan. Nagkaroon ng pag-uulat tungkol sa kasalukuyang estado ng pagkakabit ng kuryente at tubig sa may lehitimong paninirahan ng Ligtas sa Sakuna Homeowners Association o ALPAS
Defense HOA. Sa patnubay ng punong lungsod, Mayor Ate Rida Robes sinisiguro ng lokal na pamahalaan na matugunan ang mga usaping may kinalaman sa pabahay, maging ang mapakinggan ang hinaing ng mga HOA at mabigyan ng agarang solusyon at aksyon ang kanilang pangangailangan. Kasama si Narlen Mabanglo para sa Balitang San Joseño Express, ako si Jeff Andrade, Public Information Office. Austerity measures ng city government upang makatipid sa enerhiya at langis, tagumpay na naipatupad. At local social pension mula sa city government, natanggap na ng higit 2,000 indigent senior citizens sa unang distrito. Yan at iba pa mga kaganapan sa aking report. Sa pagbubukas ng 38th regular session ng Sangguniang Panlungsod na pinangunahan ni Temporary Presiding Officer City Councilor Ina Capa, inihain ni City Councilor Noli Concepcion ang isang ordinansang nakatuon sa fuel price mitigation sa lungsod. Ito ay pinamagatang Fuel Price Mitigation and Economic Resilience Ordinance of the City of San Jose del Monte, kung saan nakapaloob sa ordinansa ang pagbibigay ng fuel subsidy program sa mga public utility vehicles o PUVs at paghahanap ng alternative energy upang mapunan ang pangailangan ng lungsod, bunsod ng patuloy na umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Ordinansang magbabawal sa pagbebenta ng subdivision lots ng walang kaukulang development permit and license to sell ang inihain naman ni City Councilor Engineer Celso Francisco. Samantala, dininig din sa sesyon ang iba pang liham at komunikasyong natanggap ng konseho at pagbabalik-aral sa mga kautusan at kapasyahang barangay. Natanggap na ng 2,640 San Joseño indigent senior citizens mula sa District 1 ang kanilang local social pension mula sa pamahalaan lungsod para sa unang quarter ng taong 2026 itong Miyerkules, March 25. Sa pangasiwa ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO at Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA, tinitiyak na sa ilalim ng programang ito ay may sapat na pondo ang lokal na pamahalaan upang masiguro makatatanggap ng tulong pinansyal ang lahat ng senior citizens sa lungsod. Malapit sa puso ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur B. Robes, ang mga lolo at lola ng nagsisilbing inspirasyon at haligi ng ating lungsod, kaya naman patuloy ang pagbibigay ng mga programang susuporta at aalalay sa kanilang pangangailangan. Pinangunahan ni Mayor Ate Rida Robes ang regional na pagpupulong kasama mga pinuno ng bawat tanggapan ng pamahalaan lungsod ng San Jose del Monte nitong Lunes, March 23. Ipinresenta ni City General Services Officer Engineer Juan S. Labilis Jr. at Motorpool Head Engineer Rogelio Viaje Jr. na nakapagtala ang pamahalaan lungsod ng 40% pagbaba sa energy consumption at 20% bawas sa fuel consumption. Nangangahulugan lamang ito na naging matagumpay ang mga isinagawang austerity measures ng pamahalaan lungsod upang makatipid sa enerhiya at langis bilang pagtalima sa direktiba ng pamahalaang nasyonal. Bahagi rin ng pagpupulong ay tinalakay ang mga paghahanda para sa isasagawang Sectoral Planning Seminar Workshop para sa pagbuo ng 2027 Annual Investment Plan o AIP at paghahanda ng mga tanggapan para sa paggunita ng Semana Santa 2026 sa lungsod. Layunin ng puno ng lungsod na masiguro na ang bawat opisina ay epektibo sa pagbibigay ng serbisyo sa mga San Joseño at ang mga programa ay lagi napapanahon at naaayon sa pangailangan ng bawat sektor sa lungsod. Pinangunahan ni Mayor Ate Rida Robes ang unang quarterly meeting na City Advisory Council o CAC ng lungsod ng San Jose del Monte nitong Martes, March 24 na ginanap sa New Government Center, Barangay Dulong Bayan. Ibinahagi sa pagpupulong ang kasalukuyang estado ng ipinatutupad na 4Ps o ang Pantawid Pampamilyang Pilipino Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dito sa San Jose del Monte, Convergence Plan para sa mga kasalukuyan at magsisipagtapos na benepisyaryo nito at ang success stories ng mga benepisyaryo ng programa. Sa pamamagitan ng aktibong pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa mga programang nasyonal ay mas napagtitibay ang pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pagbibigay tulong at kalinga sa mga San Joseño. Kasama si Narlen Mabanglo at Ayin Aisma para sa Balitang San Joseño Express, ako si Sha Refugio Pasion, Public Information Office. Pagpapasinayan ng bagong multipurpose building sa Barangay Fatima 5, pinangunahan ni Mayor Ate Rida Robes at mga residente ng Barangay Francisco Homes Mulawin, nakasama si Congressman Arthur B. Robes sa kanilang flag raising ceremony na sinundan ng nakabubusog na Budel Fiesta. Yan at iba pa mga kaganapan sa Balitang San Joseño Express Report ni Narlen Mabanglo.
formal ng binasbasa ng bagong multipurpose building para sa mga lolo at lola sa Barangay Fatima 5 sa pangunguna ni Reverend Father June Pobre ng Sagrada Familia Parish nitong Lunes, March 23. Kasunod nito ang pagpapasinaya sa buong gusali sa pangunguna naman ni Mayor Ate Rida Robes kasama ang mga kawani ng pamunuang barangay sa pamumuno ni Punong Barangay Edwin Obenita at iba pang mga residente. Ang naturang multipurpose building ay magsisilbing tanggapan ng nasa halos 150 na mga senior citizen sa Barangay Fatima 5 at inaasahang mas magpapabilis at magpapahusay ng serbisyo sa minamahal nating mga lolo at lolang San Joseño. Patuloy ang pag-arangkada ng mga proyektong pang-infrastruktura sa lungsod sa direktiba ni Mayor Ate Rida upang matugunan ang mga hiling at iba pang pangailangan ng mga San Joseño mula sa iba't ibang sektor na bahagi ng asensong ramdam at serbisyong may puso sa bawat pamilyang San Joseño. Sa bawat araw na may kahirapan ng buhay, may kasagutan po lahat ng yan. At hindi po ibibigay yan sa atin kung hindi po natin kakayanin. At lahat ng ito ay nangyayari kasi makakatuwang po ang mga naglilingkod sa bawat pamayan ng San Joseño. Kung po ay nagagalak, hindi ko mapigil ang luha ko dahil sa pagpapasalamat sa Kanya. Sa akin natapat po yung building na ito na pinagkaloob po sa amin dito sa Fatima 5 sa mga senior. Maraming salamat ma'am, ganoon din po kay Congressman Arthur Robes. Dinaluhan ni Congressman Arthur Robes ang Monday flag raising ceremony ng mga kawani ng pamunuang barangay ng Francisco Mulawin nitong Lunes, March 23. Kasama si Assistant City Administrator for Employment and Livelihood at Peso Manager Perfecto Jaime Tagalog at punong barangay Herson Paul Hayo, nakipagkamustahan si Congressman Arthur sa mga kawani at iba pang San Joseño upang malaman ang kanilang kalagayan at marinig ang kanilang mga hiling at mensahe sa lokal na pamahalaan. Aktibong nakibahagi rito ang sangguniang barangay, mga kawani, iba't ibang mga samahan at iba pang residente sa barangay, maging ang mga Homeowners Association Presidents mula sa Francisco Giho na masaya namang ipinaabot ang kanilang pasasalamat at ilang mga kahiling at lambing na masaya namang pinaunlakan ng mambabatas. Nagtapos ang programa sa isang masarap at masayang salo-salong inihanda ng tanggapan ni Congressman Arthur Robes bilang bahagi ng kanyang layunin na personal na makamusta ang kalagayan ng mga San Joseño at malaman ang kanilang pangailangan na magiging basihan ng kanyang mga binabalangkas na programa at panukalang batas upang mapabuti pa ang kalagayan ng pamilyang San Joseño. Ever since nakasama namin sa bowlers ng basketball, no? 1995, no? So, very supportive siya sa grupo namin. Tuloy-tuloy yung communication namin kay Congressman para at least kung ano yung pangailangan ng komunidad na nasasabi namin. Masaya. Kung sabaga sa 10-10, ang saya ko na nakasama namin sa kainan, yung sa interview na mga tinanong sa kanya, nasagot naman. Lahat, mga tanong, in-explain naman niya lahat. Kaya nagpasalamat kami na naimbita kami sa HOA, Peace A3, pati yung mga president at saka mga officer. There will come a time that we will retire soon because we're not getting any younger. Tumatanda rin kami, gusto lang namin maayos, pero sabi nga namin, hindi natin ito ipapamana, isasali natin. Doon sa alam natin mga tao na marunong din mag-isip, marunong tumibok ang puso na mahalin ang kanilang paglilingkod at mahalin ang taong bayan. Dala ang mga pangunahing bilihin sa abot-kayang presyo, binisita ng tindahan ni Maria on the go ang mga tricycle drivers and operators ng Minuyan Road to Toda, Lower Quarry sa may barangay Minuyan proper nitong Lunes, March 23. Sa halagang 5 piso nakapamili na ang nasa 500 katoda ng sariwang mga gulay, prutas, bigas, mga delata, noodles at iba pang rekados ng pagkain na maiuuwi sa kani-kanilang pamilya. Hangad ni Mayor Ate Rida Robes na sa pamamagitan ng programang ito ay natutulungan ang mga San Joseño na matugunan ng kanilang pangangailangan, lalo at patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin, bunsod ng umiiral pa ring tensyon sa gitnang silangan, kaya naman sinisikap ng pamahalaang lungsod na maabot ang bawat sektor at maalalayan sila sa kanilang mga pangangailangan.
Mula sa mga kawani ng pamahalaang lungsod at national government agencies hanggang sa mga pamahalaang barangay at volunteers, tuloy ang bayanihan para sa kapaligiran ng mga Sanosenyo alinsunod sa Manila Bay Cleanup, Rehabilitation and Preservation Program nitong Sabado, March 21 na isinagawa sa Barangay Gaya-Gaya. Sama-sama silang nagwalis at nagpulot ng mga tuyong dahon, maging ang pag-alis ng mga kalat sa mga ilog ay naging prioridad ng lingguhang cleanup drive upang maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig at makaiwas sa sakit gaya ng dengue. Kasabay nito, hindi rin nagpahuli ang ibang barangay sa lungsod na nagsagawa rin ng paglilinis sa kanilang komunidad bilang pakikiisa sa programa at pagtalima sa ipinapatupad na Basura No Way program ni Mayor Ate Rida Robes. Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad ay naisusulong ang disiplina sa bawat mamamayan, responsable at tamang pagtatapon ng basura at pagtutulungan ng mga Sanosenyo para sa kalikasan. Kasama si Jello Darantinaw para sa Balitang Sanosenyo Express, ako si Narlen Mabanglo, Public Information Office. Nangibabaw ang husay at galing ng mga Sanosenyo sa larangan ng campus journalism matapos tanghaling overall first runner-up sa Regional Schools Press Conference 2026 na ginanap sa Baler, Aurora. Pero sa bawat pitik ng kamera, sa bawat script na naisulat, sa bawat konsepto at paraan ng pamamahayag, may mga kwentong hindi kailanman nasusukat ng medalya. Alamin natin lahat ng yan sa special report ni Brian Ocampo. Nag-uumapaw na emosyon, mahigpit na yakap at tagumpay sa puso ng bawat Sanosenyo campus journalist ang nangibabaw sa Baler Convention Center sa awarding ceremony ng Regional Schools Press Conference 2026 nitong March 18 to 20. Matapos kasi ang pagod, sakripisyo at walang sawang pagsasanay, buong dangal na itinanghal ang delegasyon ng San Jose del Monte bilang overall first runner-up. Sa elementarya, pasok sa National Schools Press Conference ang editorial at column writers na sina Angela at Samantha ng San Jose del Monte Central School. Tapos di ko po yun na-expect na mapupunta po ako sa NSCC. Yung internship training po. Sobrang natuwa po ako, sir, kasi po nag-pray po ako. Sobrang tagal ko po nag-pray and thank you po kay God. Thank you po sa mga sumuporta. Thank you po sa lahat. Humakot din ng parangal ang mga Radio Broadcasting English team mula First City Provincial College gaya ng Best Anchor, Best Infomercial, Best in Technical Application at Champion sa kanilang kategorya. Pumunta po kaming awarding ceremony na nag-expect po kami ng the worst para hindi po masyadong masakit, gano'n or what. Pero nung tinawag po kami as NSBC Champs, parang sobrang surreal po talaga kasi hindi po talaga kami makapaniwala na grabe guys, NSBC. Personally po, na-witness po namin sa isa't isa yung tawa namin, yung ngiti namin, pero at the same time, yung iyak, yung luha na binuhos namin, and yung niisip namin lahat yung sacrifices na gabi-gabi kami umuuwi every training. And ito na yon, NSBC 2026, Region 3 na yung i-represent namin, and we are beyond grateful kay Lord and sa mga tao na patuloy na sumusuporta sa amin and sa bawat hard work ng mga ka-teammates ko po. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa bawat gurong gumabay, magulang na sumuporta, kapwa kabataang patuloy na nangangarap at buong pusong pagmamahal ng pamahalang lungsod at ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Florida Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes. Nananatili tayo sa ating paniniwala na talagang magaling ang batang Sanosenyo. Di lang ito pagsisikap, paglingap ng iisa ng superintendent ng SDO. Ang pinakauna dito ay yung pagkalinga at kagalingan ng pamumuno ng ating Mayora Ate Rida at ng ating mahal na Congressman Kuyang Arthur Robes. Nakikita nila, nararamdaman nila ang pagkalinga nila, kaya inspired ang mga bata natin. Nakita mo kahapon, talagang highly spirited sila to compete. And they were determined, telling me, "Sir, we will make it." And we made it.
We will never settle for anything else just for the best. Kasi yan ang San Jose del Monte. Yan ang batang San Jose del Monte. Masaya ang lahat, magdiriwang ang lahat, at talagang ipinagmamalaki ko ang City of San Jose del Monte. Bago ang panalo, hindi rin naging madali ang kanilang paglalakbay sa tinaguriang birthplace of surfing in the Philippines dahil bawat artikulo, bawat editorial, bawat kumpas ng panulat at boses ay sinamahan ng determinasyon at pag-asa. Ito ang pinakahihintay na campus journalism event kung saan puksaan ng mga estudyante sa iba't ibang larangan ng pamamahayag sa individual at group categories. Ang mga batang Giorno ng lungsod ipinagmalaki ang kanilang kahandaan at dedikasyon sa kabila ng matinding kompetisyon mula sa iba't ibang paaralan sa buong Central Luzon. Ang mga mobile journalists o Mojo na sina Angela, Jake at Andrew nadatnan pa naming puspusan ng paghahanda sa kanilang billeting school sa Dipakulaw Central School. Ma-express din natin yung galing natin bilang mga batang mamahayag sa communities. To get to this point, ako po, matagal po yung journey ko, and since grade 11 na po ako, graduating na po ako, matagal po talaga ang journey para po makapag-qualify po sa mga regionals and even nationals. Kahit po sa division is mahirap na po kasi madami po talagang kabataan ngayon na mahuhusay po. Kaya madami po kayong kaagaw sa pwesto. Always be positive and always believe in your skills, and with that, mas tataas po ang chances na manalo po kayo. To think outside the box always. Kasi sa dami po na nagko-compete in a category, hindi po may iwasan na magkakapare-parehas kayo ng mga ideas and such. So dapat as a or campus journ, aware ka sa paligid mo and nakaka-adapt ka sa environment na pinanggalingan or kung nasaan ka. Ayon sa mga kalahok, nagsilbing hamon at oportunidad ang naturang kompetisyon upang higit pang mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa larangan ng campus journalism. Si Teacher Marivic ng Kaipian National High School, 2 dekada ng school press advisor, ilang editorial cartoonist na ang dumaan at naipanalo niya hanggang sa national level. Pero extra special sa kanya ang taong ito dahil anak lang naman niya ang tinrain niya na pambato ng The Rising City. Ilang years, mga 1-year-old, nagsisimula na siyang magsulat sa mga pader namin. So, ngayon, yung mga pader namin, nilagyan ko na lang ng the wallpaper. Nag-iipon po kasi po si Mami na magawa po ng mga bata niya dati. Tapos tinitignan ko po yun. Tapos Tapos yung paggawa ko po ng lapis, di pa po masyado madiin. Kaya po parang sobrang hilaw po ng mga gawa po. Grade 5 po ako, parang confident ako kasi sabi po ng proctor, ang ganda ng gawa nito. Tapos natuwa po ako, tapos sinabi ko kay Mami na maganda daw gawa ko. Kung kaya kong andalhin yung ibang bata, baka sabi ko nung una, baka mahirapan ako kasi sarili kong anak. Pero parang proud na proud ako kasi nakakaya ko siyang bitbitin din dito sa regional. Sabi ko hindi ako marunong mag-drawing, pero kaya kong pagandahin yung gawa nyo basta marunong kayong mag-drawing at sumunod. Grade 3 pa lang si Faith pero Hakot Awards na. Bukod sa pagiging RSPC qualifier, editor-in-chief na ng Ang Sanghaya, ang kanilang official student publication, at itinanghal pa na Most Outstanding San Joseño Campus Journalist at Top 10 sa buong Central Luzon. Kabilang sila sa mga 188 San Joseño Campus Journalists na nagpamalas ng husay sa taunang tagisan ng mga batang mamamahayag. Pero hindi lamang ito paligsahan, kundi isang hakbang tungo sa paghuhubog ng mga kabataang mamamahayag na maging tagapaghatid ng tama at makabuluhang impormasyon sa hinaharap. Nagsilbing tulay din ito para makabuo ng mga bagong karanasan at matatag na samahan, gaya na lamang ng mga team photojournalists na nag-evolve into a picture-perfect family. Naging malaking guide siya, yung simpleng lagi kami nagpe-pray para sa araw-araw na training namin. Ayun. Sobrang pinahalagahan ko din po yung friendship na nabuo namin sa loob ng
photojournal. Grabe yung friendship talaga na nabuo namin, hindi lang naman as photojournalist. Iba din po kasi kapag yung friends mo, same mo ng passion. Kaya sobrang nagkakaintindihan po kami. Before po talaga kasi ng competition, sobrang kabado ko po. So, last night po, nung mag-isa po ako sa room, parang medyo naiyak-iyak po ako dahil sa sobrang kaba. And then, first time ko rin po sa photojournalism. Sa photojournalism. Then, pinuntahan ko po siya dun sa kwarto nila. Then, sabi ko sa kanya, sumilip ako sa bintana. Sabi ko, kinakabahan po ako. Then, yun, ang saya ko po kasi nung sinabi niya na tawagin po daw namin yung iba namin kasama sa high school na photojourn din. Ayun po. So, nung natawag na namin silang lahat, pumunta po kami kay Sir O. Then, nagdasal po kami. Humingi po kami ng mga advice. So, yun pa lang po. So, kagabi pa lang po, sobrang thankful ko na din. Parang plus points na lang din po yung award na matatanggap dahil thankful na din po na nakapasok kami ng ng RSPC. Galingan nyo lang, magtiwala kayo sa sarili nyong skills. So, kung may ma-discover pa kayo, i-apply nyo. Then, wala naman masyadong problema sa water journalism. Hanggat sanay ka lang magaling ka umanggulo, magaling ka kumuha ng elements, magaling ka gumawa ng storya, pasok na pasok ka naman sa photojournalism. Sa ilalim ng pamumuno ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes, buong-buo ang suporta ng city government sa mga batang Giorno na nagbibigay karangalan sa lungsod mula sa puspusang training hanggang sa competition proper. Si Schools Division Superintendent Dr. Leonardo Canlas, hands-on din sa pagsisiguro na maayos ang kalagayan ng lahat. Lalong kaming nagiging determinado, nagiging inspirado. Kasi hindi ka pa humiling, andyan na ang sagot sa ating mahal na Mayora Ate Rida Robes. Magkakatuwang kami, iisa kami sa aming layunin upang lalo naming mapagaling ang batang San Joseño. Darating ang panahon ng mga batang magagaling na ito, silang mamumuno sa buong San Jose del Monte. So, salamat Ate Rida, Kong Arthur, ang DepEd ay laging una sa inyong prioridad. Hindi lang prioridad sa inyong mga magagandang desisyon. Kasi kailangan magaling sila at mabuti sila kasi kailangan parehong magkasabay yun. Kapag namuno sila, kapag na-integrate sila into social life, into building community, into building nation as it is envisioned by our vision statement, kailangan magaling at mabuti ang mga bata. At yun ang pinipilit naming gampanan, pinipilit naming makamit. Sa RSPC 2026, nagtipon-tipon ang mga tinig ng kabataan mula sa iba't ibang paaralan at iba't ibang lalawigan. Dala ang kani-kanilang mga pangarap. Sa kabuuan, humakot ng mga parangal ang mga San Joseño Campus Journalist. Ang mga TV at radio broadcasting teams naman, pasok lahat sa top 10 na mga pinakamagagaling sa buong Central Luzon. 28 San Joseño Campus Journalist din ang magiging kinatawan ng Central Luzon at uusad sa National Schools Press Conference sa Ormoc City, Leyte. Pero ang pinakahihintay na laban, nagbunga ng mas maraming kaibigan at masasayang karanasan. Dito, natutunan nila na ang tunay na diwa ng pamamahayag ay hindi lamang tungkol sa husay, kundi sa malasakit, pakikipagkapwa at pagkakaisa. Higit pa sa panalo, ang pinakamahalaga, may natuto, may mga samahang nabuo at maraming mga istoryang habang buhay na ikagagalak ng puso ng mga batang Giorno. Sa huli, nangibabaw ang talento, disiplina at dedikasyon ng mga San Joseño Campus Journalists sa RSPC 2026. Patunay ito na patuloy ang pag-angat ng kalidad ng edukasyon at ng campus journalism sa lungsod. Hindi lang tropeyo o medalya ang kanilang naiuwi, kundi inspirasyon sa mas marami pang mamamahayag na patuloy na mangarap at magtagumpay. Mula dito sa Valera Aurora, para sa Balitang San Joseño, ako si Brian Ocampo, Public Information Office. Nagsama-sama sa isang bisita iglesia ang 54 na punong barangay ng lungsod sa pangunguna ni Mayor Ate Rida Robes bilang taon-taong kaugalian ng mga lingkod bayan. Ang kwento sa likod ng banal na gawaing ito alamin sa ulat ni Seth Zamora.
muna sa public service ang ating mga lingkod bayan dahil service kay Lord muna ang number 1 ngayong araw. Hindi pa man sumasapit ang Semana Santa, nauna nang magbisita iglesia ang 54 na punong barangay ng lungsod kasama si Mayor Atirida Robes. Ang aktibidad na ito ay taunang inoorganisa ng tanggapan ng punong lungsod, kung saan binibigyan ng pagkakataon ang mga barangay captains na makapagnilay at makapag-alay ng panalangin bago sumapit ang Semana Santa. 7 simbahan ang kanilang binisita, kabilang ang Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church sa Maynila, Our Lady of Mount Carmel Parish, Immaculate Conception Cathedral of Cubao, Shrine of Jesus the Divine Word, Pink Sisters Convent and Chapel, at St. Paul the Apostle Parish sa Quezon City. Isinagawa rin ang isang banal na misa sa Santa Maria Goretti Parish, Paco, Manila na pinangunahan ni Father Mark De Manuel, kung saan nakasama ng mga punong barangay si Mayor Atirida Robes. Una sa lahat ako'y nagpapasalamat kay Mayor Atirida na talagang nag-initiate itong spiritual na gawain para sa mga punong barangay. At kaya itong pagkakataon na nagkakaisa sa spiritual na gawain tulad ng pagbisita sa mga simbahan ay makapagbigay sa kanila ng lakas mula sa Panginoon Diyos mismo upang sila ay makapaglingkod ng ganap, ng may puso, may talagang nakikinig na tenga at nakikita nila ang mga kalagayan mismo ng ating mga mamamayan. Kaya ito'y magbibigay sa kanila ng spiritual na lakas upang sila ay magsilbi ng buong puso para sa kaunlaran, para sa kasaganaan ng ating lungsod ng San Jose del Monte. Mas pinagtitibay po ang samahan na siyempre sa dulot ng pananampalataya ay magkakasama po kami. Hindi lang naman, siyempre ang pinakamahalaga sa lahat yung pagkakaisa ng mga namumuno kasi po pagkasama-sama, siyempre kailangan tulong-tulong at para sa magandang para sa mga tao. Pinagdasal ko lang naman po, siyempre po unang-una, pamilyan po natin. Pangalawa, yung pamilyang pinaglilingkuran po natin na mailagay sa ayos at bigyan kami ng guidance para sa aming serbisyo. Napakahalaga po sa akin kasi bilang isang Katoliko, talagang napakahirap yung ganito. Kung kami lang, hindi namin matutupad yung umikot dito sa 7 simbahan sa Kamaynilaan. Ngayon, dahil kay Mayora, Rida, nagagawa namin pumunta dito. Pangalawang punta ko na ngayon. Kasi, siyempre, bilang Katolika, yun talaga ang inaano namin, ninanais namin. Pagdating ng mahal na araw, mapuntahan namin ang lahat ng mga simbahan. Pinagdasal ko tungkol sa aking family, protection, kalusugan, and then katahimikan sa aking barangay, walang gulo. Ang paglilingkod nagiging mas makabuluhan kapag sinamahan ng panalangin at pananampalataya sa Panginoon. Ngayong tayo nagdiriwang ng panahon ng Kwaresma, ating patatagin ang ating pananampalataya dahil sa lungsod ng San Jose del Monte, number 1 si Lord at number 1 ang pamilyang San Joseño. Para sa Balitang San Joseño, ako si Sep Zamora, Public Information Office. At yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa Nosenyo. Manatili nakatutok sa Public Information Office para sa iba pang maiinit na balita at impormasyon. Ako si Sha Refugio Pasyon at ito ang Balitang San Joseño. Magandang araw, Arya San Joseño.